Umabot sa mahigit 100 ang tinamaan ng paputok sa lungsod ng Manila kasunod ng pagdiriwang ng bagong taon. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin ang paglilinis at paghahakot ng tone-toneladang basura na naiwan matapos ang selebrasyon sa lungsod. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sa pagsisimula ng taon, prioridad agad ng Maynila ang paglilinis ng lungsod. Sa update ng lokal na pamahalaan, nasa 66 metric tons na ang nakolekta ng Department of Public Services Manila, habang ang kanilang partner garbage collector na Lionel nakakolekta na ng 1,339 metric tons ng basura. Samantala pagdating naman sa mga kaso ng fireworks-related injuries, nasa 122 na ang naitala ng lokal ng pamahalaan mula sa datos sa kanilang 7 ospital as of January 1, 2026. Mula sa naturang bilang 115 ang nagtamo ng mild injuries habang 7 ang severe. Wala namang naitalang kaso ng fatality. Aminado naman ang Department of Health at DOH na patuloy na tumataas ang kaso ng naputukan. Ayon kay DOH spokesperson Asik Albert Domingo, maaring madagdagan pa ng 300 ang kaso ng fireworks-related injuries sa buong Pilipinas. Patuloy po ang pagkalap at pag-validate ng data ng ating Department of Health Epidemiology Bureau. May nakikita ho tayo na maaaring dumagdag na 300 plus na kaso ng ating fireworks-related injuries dun sa 235 na naiulat na kahapon. Hindi po natin makukuha yung datos sa araw na ito, maaari hong bukas na ng umaga. Ang mahalaga pong sabihin is tulad ng sinabi ng Department of Health kahapon, tumataas pa ho ang bilang dahil sa mga late reports. Kung gaano kataas ito kumpara sa nakaraang taon, malalaman po natin kapag pumasok na ang validated na mga numero. Paalala naman ng Department of Health sa mga tinamaan ng paputok na magpakonsulta sa doktor kahit pa wala silang nakitang sugat sa katawan. Sa lahat po ng mga naputukan na maaaring hindi nakikita na may sugat o wala man, pagpakonsulta pa rin sa mga ER dahil ayaw natin magkaroon ng tetano. Libre ho naman ang bakuna sa mga government hospitals. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.